Hello guys, Doc Nice ni moagi na po sa inyong wall aron magsamok-samok. So akong napilian nga topic is about dengue or dengue fever. So kani ako napilian kay since ting ulan naman, uso na pod kay atong dengue. So unsa di ay ni si dengue fever? So viral infection ni siya nga makuha nato pinaagi sa paak sa lamok. So akong i-discuss unsa nga lamok ang makapapaak magka dengue ta. So dili ta ng lamok nga mopaak nato magka-dengue na ta. So specific gyud ni siya sa Aedes species, and specifically dapat female gyud siya, babae siya nga lamok. So kani siya nga lamok gitawag ni sila, ang ngalan ani nila si Aedes aegypti or pwede po nato basag Aedes aegypti, o pinaka less common si Aedes albopictus. So kani nga mga species sa lamok sila pud na nga mga lamok makatransmit aning sakita, si chikungunya, yellow fever o Zika virus. So almost same ra gyud sila og symptoms sa dengue. Dayon napud tay other test nga mo test ani nila, which is common lang kung dagko nga laboratories. Dili kay siya common requested sa mga gagmay or basic lang nato nga laboratories. So unsa ning gitawag natong incubation period? So once mapaakan kag lamok, dili dayon pagkaugma matak maghilanat na kaso. Kani incubation period mo ni ang tawag nato katong time nga gipaa ka sa lamok hantod sa time nga mo present kag fever or like symptoms. So gikan sa pagpaak sa lamok mo range siya 3 to 10 days or average niya 5 to 7 days usa ka mo present og fever. So mo ni siya ang signs and symptoms kung magdengue ka. Number one is hilanat. Maghilanat jud ka. Dayo na ay rash, which is commonly mugawas na siya kung padung na ayo ang patient. Dayon intense pain behind your eyes or gitawag natog retroorbital pain. Magsuka ang pasyente or kasukaon. Magsakit ang kalawasan, ang mga ang iyahang mga luta-lutahan. So isa na siya sa mga simptomas sa mga dengue. So matingala gani ka nga nung nag-fever na ka beyond 3 days, mo-consult na gyud ka sa doktor kay usually ato ang dengue fever dili gyud siya maayo within 3 days. So natay tulo ka stages sa dengue. Kanitong gitawag febrile stage, critical stage o recovery stage. So si febrile stage mo ni ang time nga mag-fever ang patient. So usually mo last siya 2 to 7 days or 2 to 5 days depende sa pasyente. So inigabot kay 3 days unya nagpa-CBC na ka, normal gihapon ang CBC niya, natingala ka nag-fever man gihapon ang patient but normal ang CBC. So mag-request na ka og dengue test. So dili pud tanan nga nagdengue moubos gid ilang platelet, naman tay ubang patient nga dili moubos ilang platelet maski nagdengue na. So kana sa nga mga patient dili na sila necessary admit but need na sila daily CBC and monitoring sa doctor as outpatient. Pero remember ha, monitoring of CBC and daily monitoring sa doctor kinahanglan maski nag-outpatient na ka kay naman tay laing i-monitor gawa sa CBC like ilang pulse rate, kumusta ilang neurological function, ilang heart rate. So isa na sa to i-monitor. Then kaning critical stage is mo ni ang stage nga 2 days after the fever. So panitan humana kasi imong hilanat, ang uban mas makampante na kay humana ang hilanat. But kani ang time nga bantayanan nato ang critical stage 48 hours after the fever. Kay kani siya diri na mo start og mag-leakage na kay nanay leaking imo endothelium sa imong blood vessels, mo start na og leak ang mga interstitial fluids. So makuyawan ta nga mag-hemoconcentrate or ma-dehydrate ang patient. So mo ni nga time nga mas i-monitor sa doctor. So after the critical stage natay recovery stage diri na magsugod og taas ang ato ang platelet. So within recovery stage ato dyan i-advise ang mga patient nga dili sa sila padaganon or like na strenuous exercise or activity nga mangusog kay para ipatabangan sa nato ang platelet nga mo recover siya kay di ba mo pagkahuman kini gamay mo ang platelet so mudaghag balik siya so kato siya mga medyo dili pa kay to mature enough para makaprotect sa ato if naigamayng samad makatabang dayon ang platelet. So ato sang i-allow atong lawas nga muhil siya within 2 weeks. So, no strenuous exercise or activity lang taan nga time. So, unsa na to pag-prevent ang dengue? So, natay practice the 4S to prevent and control. So, kani siya is search and destroy mosquito breeding sites. So,
Ang lamok nga dengue mahilig na sila og limpyo nga mga tubig, so kung kunting ulan anha sa mga ligid magtapok siya, so ato nang iyabo or like kanang hilig kay ta magpundo og tubig dapat na gyud siya cover, or kung wala gani cover at least i-change din nato siya every 2 to 3 days, or like kanang mga dahon-dahon natay mga tanom i-check nato kung ay nagpundo nga water kay hilig kay diha mo tambay ang mga dengue nga lamok kanang mga limpyo nga tubig di kay sila ganahan ang kanal kay mga arte biya ni atong mga dengue na lamok kay female biya di sila. So next is self protection measures, so pwede ta magbutang og mga off lotion, citronella oil or eucalyptus oil, so mo na nga di ba mga parents gusto kita mamalit og patches para dili magka madapuan or magkasakit atong anak nga mga pinaakan sa lamok. Next is say no to indiscriminate fogging. So, di ba, kasagaran ganahan kita mag-fog, ganahan kita magpaasok para mawala ang lamok. Yes, nawala ang lamok sa atoa. Pero nag-help tag spread sa mosquito. Sa dengue kay pananitan, infected na to ang dengue. Unya atong gibugaw mo ato siya sa lain na pud nga community or lain na area, dito na pud siya mag-spread og virus, so pwede manggod nato ni siya ma-spread pananditan. Isa ka pasyente na ay dengue pero ang lamok wala unta to siya infection pa, but nakapaak siya sa imuhang dugo, then nag-carrier siya, mamaak na pud siya sa lain, makatakod na pud, so mo nang dili nato gina-advise ang fogging. Next is seek early consultation. So if nagani gyud fever like 3 days or more, seek na gyud ka og consultation sa doctor kay para ma-check gyud nato og sakto. So how to diagnose? So natay laboratory test, so kani CBC, complete blood count og dengue test. So unsa na to pagduda nga dengue ang patient? So moubos gyud na iyang white blood cells, so kani bitong red kana, so mo drop gina siya plus mo drop pa gyud imong platelet below 150, magduda na ka nga dengue. So we advise patient nga i-admit gyud kung below 100 na ang platelet kay makuyawan man ta mag-bleeding, no. Dayon pag magduda na gyud doktor nga dengue na ang patient, mo request na siya dengue test. So ang dengue test mura na siya pregnancy kit or like COVID kit. So napud siya mga line. So muna ko mag NS1 positive gani ka, meaning nakay dengue karon at present, or IgM nakay present dengue karon. Kung positive gani ang tulo IgM, NS1 ug IgG, meaning infected na kag dengue before plus napad kay dengue karon, so possible ika-second or third dengue na nimo karon. So dili man gud tanan makabalo nga matingala ng sila na dengue na di ko kay naman ko ibang dengue nga 2 days lang maulian ang fever, so dili na mo seek consult ang patient, so wala na laboratory na buhat. So una kong giingon dili tanang dengue patient nga mo low ilang platelet, na uban nga normal ra gyud. So once magduda gani ka nga na once gani maghilanat ka more than 3 days, please consult lang gyud your doctor kay para ma-treated ka. And follow lang gyud sa advice sa mga doctor kay mas kabalo man gyud sila, na kabalo sila unsa ilang gi-monitor o kano sa mo advice og admission, follow lang gyud ta to prevent mga mortalities. So nakoy trivia ninyo about dengue para mas dali siya ma-retain. So dengue mosquito are low-flying mosquitoes. So if you live in a building or on the second floor of your house, there are less chances to contract a bite by this mosquito. So ang mga Aedes aegypti daw nga mga lamok, dili sila kalupad og tag-as. So kung nara ka sa nagpuyo kag building or taas nga height, mas less imong chance nga magka-dengue. So naay pina-joke ani niya. Actually nabasahan ra ko ni siya, one of the kanang mga poster para mas dali ma-retain sa tawo. So kaniyo na siya joke lang nga, ingat sa mga babaeng lamok na mababa ang lipad. So hope you learned about dengue, and thank you until next time. Maguna na po ko sa topic. Thank you guys.